Magkalaban po ngayong round number 11 ng Tattletale Chess 2024, walang iba kundi ang world number 2 na si Fabiano Caruana at ang rising star pa rin ng India na si Praggnanandhaa. Sa totoo lang po, mas bilib ako dati kay Prag kesa kay Gukesh. Pero wala, biglang umangat ng husto si Gukesh, nag-world champion pa eh. Anyway, sa game po na ito, makakita kayo ng brilliant sacrifice natatapos ng laban. Antindi. Puti po dito si Fabiano Caruana, nag-English opening po, na sinagot lang ng E6 ni Prag, Knight C3, D5, tapos nag-D4, naging Queen's Gambit decline, na sinagot ng Knight F6, tapos kinapture, Queen's Gambit decline, exchange variation. Ayan, nagkapalitan lang, pinipin, C6 para solid, E3, Bishop D6, tapos Bishop D3, napaka-solid. Yan po ay paborito dati ni Garry Kasparov. Nakikita ko si Garry Kasparov gumaganyan eh. Tapos Knight E2, F3. Ganun, pagka-castling. Si Wesley So din, tinitira po yan. Anyway, nag-castling po yan. Nag-Knight na nga sa E2, Rook E8, nag-H3, Knight BD7, Queen C2. Ginawa yung mga pinagsasabi ko. Pagka-Queen C2, nag-Knight F8, tumira po ng castling lang. At pagkatira ng B5, kining mo ban lang po yan. Pero Praggnanandhaa, aggressive po sa laban na to. A5. Pagka A5, nag-F3 na medyo mali na daw po. Pero ang idea kasi ng F3, kailangan niya mag-E4, E5. Pero mali daw po yan. Ibalik natin, no? Ang tamang tira niya daw po, immediately E4 agad, lamang siya. Kasi pagka E4 po, may threat ka na ganun. Ngayon, pag kinapture naman po yan, may knight takes ka, mapipilitang umatras, eh okay na okay po yan. Pagka bishop takes na po na ganyan, queen takes C6 lang. For some reason, hindi po tinira yan ni Fabi. Tingin ko po ako lang to pagka tinulak mo, nag-aalangan po siya sa B4. Baka yan. Pero it turns out, sasabayan mo lang daw po yan, E5. Pag kinapture daw po kasi, capture ka lang dito. Or hindi, bishop takes daw po. Para masira daw po yung pawn structure, tapos capture dito. Ayan. Ganyan daw po mangyayari. Pag tinix daw po ito, queen takes C6 ka lang. And it looks like hindi safe yung king ng white, pero lamang daw po ang white yan. Siguro naalangan dyan si Fabi. Hula ko lang po yun, pero mukhang ganun na nga. Anyway, ang tinira nga po ay F3, and then nag-bishop E7 na. Pagka bishop E7, kinapture, takes, and then nag-E4 na. At ito daw po slightly better kay Prag. Pero close to equal pa rin. Anyway, A4 lang pinawalan ni Prag dito eh. Number 1 engine move na sinagot ng A3 naman. Siyempre, hindi pinahintulutan yung tulak, no? In-stop niya na. Kaso, sabi ni Prag, huwag kang magulo, aatakihin kita dyan. B4. Nag-sacrifice ng pawn. Siyempre, kinapture, tapos A3 pa rin. Talagang gustong maitira yung A3. At pagka A3, tinirahan lang po ng B3. Para solid lang. Ngayon, pagka B3, nag-Queen B6 na medyo magtataka na kayo dito. Kasi, Coach, binibigay po yung pawn Binibigay yung pawn. Ayan o. Bakit hindi kinapture yan? Well, ang nakikita ko po, natakot po sa A2. Ngayon, ang A2, pwedeng capture niya ng kabayo. Kaso sa kakakainin ito eh. Kung hindi mo naman ititake siya ng kabayo, kicking movean mo lang. Queen takes B4. Tapos may mga pressure pa rin dito. Medyo nakakatakot lang siguro. Kaya hindi po ginawa yan ni Fabi. Ang ginawa po ni Fabi, nag-king move muna. Para hindi may tulak. Pagka king move, kinapture yung pawn sa may E4 na binawi din ng pawn, and then nag-bishop takes D4, which is, lamang daw po ito para sa puti. Yun nga lang, hindi madaling laruin. Ang nangyari dyan, kinapture po yan, takes, and then nag-B5. Pagka B5, para mawala na yung pawn na yan, hindi. Dinipensahan. Bishop C4, tumakbo yung reyna, atakihin eh. Tapos kinapture, takes. At ito daw po, slightly better sa puti. Pero again, nakakatakot po na yung king po ay hindi safe. At ang matindi pa dyan, pag ganitong inaatake ka, kailangan mo na maraming oras dyan para hindi ka magkamali. 12 minutes na lang si Fabi. Move 24 pa lang.
Pagka bishop takes c6, nag-rook f1, pressuring f7 na dinipensahan, rook e7, tumira ng knight d5, inatakin tore, tumakbo lang po yan sa may b7, and then nag-rook f5. Pagka rook f5, nag-rook sa c8, typical development lang, and then nag-queen sa may d3 na hindi ganun kaganda. Alam nyo kung ano daw maganda? This is already better kung mapupunta sa endgame, queen f7, may pressure na, may hamon pa. At hindi po makatakbo yung reyna dyan kasi pag tumakbo may mga ideyang ganun sacrifice May mga ganun po, no? Kasi mabubuksan po yung bishop. Ayun. Kaso Queen D3 yung ginawa Pagka Queen D3, naka-knight E6 tumalon. Saka nag-rook F1 na sinagot ng Bishop E8. Napakagandang solid na depensa dito sa may pawn. At ang matindi pa dyan, pagkatira po ng rook F7, Queen B8, pressuring po sa pawn, nag-rook F2, ayun yung knight C5 ang maganda. May binibigay po na matinding pressure dito. At dito na nga, equal lang daw po ito, mag-Queen E2 ka lang. Queen E2 ka umiwas. Pero ang tinira niya, Queen E3 na blunder malala. Bakit blunder malala? Kasi nawalan depensa to. Bakit kailangan depensahan yan? Kaya nga Queen E2 po yun dapat depensahan Ngayon, Coach, bakit kailangan depensahan yan? Anong meron? Meron pong napakagandang tira si Prag. Knight takes B3 lang. Ouch. Anong meron sa knight takes B3? Pag kinapture po ito, pakita ko lang kakapture rin po yung C2. Siyempre, babawiin mo ng bishop. Kung may queen sana, siya pambabawi kaya hindi ubre. De may rook B2 na. Ayan po. At pagka takes mo, rook takes lang. Ayan yung king. Alanganin na alanganin na. Alanganin na alanganin. Pwede nga din ata ito, checkmate. O pwede din dito, pinakasimple checkmate. So, ang ibig ko sabihin, mahirap pong depensahan. Grabe. Kaya nga, blunder ito dahil doon. At nakita yan ni Pabi, kaya napilitan mag-rook na lang sa B1. Kaso pagka bishop A4, ganun pa rin yung tema niyan Dinagdagan ng depensa, nag-bishop D3 para depensahan yun. Kaso, ang lupit ng panapos na tira. Ang lupit. Talagang ubos. Walang buhay. Alam niyo kung ano? Sinimplihan lang. Nakakatakot yan. Unang tingin. Kasi, Coach, okay, naiintindihan ko yung threat eto. Diba? Kaso kasi may tirang knight E7. Na-port ka din Hindi mo matikman dahil may capture sa queen. Pero, king move lang pala yan. Anong meron pagka-king move? May threat na dito. May threat pa dito. Kaya ang ginawa, nag-rook takes na lang. Pagka rook takes, kinapture lang. Nakahang ito, nakahang din yun. Pero ang tanong, Coach, nakahang din yun Hindi pwedeng kainin yun kasi may mating ganon. Kaya nag-bishop A6 na lang yan ng gugulo-gulo lang na sinagot lang ng simpleng Queen takes E7 na pa-resign. Ito pong si Pabi. Bakit? Pag kinapture po yung tore, simple bishop takes C2, one piece up situation, easy win na ito. Grabe yung nangyari. Galing ni Prag dun, no? At dahil po sa panalo ni Prag dyan, grabe Ito na po yung standing. Tingnan nyo po. Leading pa rin po si Gukesh dahil natabla siya. Ganon din po si Noderbeck natabla. Pero si Prag, ayan, tie for second na. May dalawang laro pa pong nalalabi. Dalawang laro pa. Sila Wei, Anish at Pedosib ay 6 points. At si Pabi dahil sa talo niya na yun. Dalawa talo ni Pabi. So minus 10 po siya sa torneo. Sa live rating, hindi na siya number 1 Tingnan po natin yung live rating ipakita ko. Ito po yung live rating ngayon medyo makalat lang. Tingnan niyo po ano pa rin, number 1 pa rin si Magnus, hindi naglalaro, pero number 1 pa rin po siya. And then si Nakamura, number 2, talagang walang laro ito. At si Gukesh na po ang number 3 with 27.93. Tapos si Pabi dahil minus 10, nalaglag sa pang-4. Tapos si Abdu Saturov, number 5 plus 10. Si Arjun Erigaisi, dating number 3, nagkakalat sa torneo minus 33. At si Prag Nananda, na wala sa top 10 dati, ngayon po ay top 10 na
with 27.59. Nasaan na si Wesley? Pang 11 or 12 na lang si Wesley. Walang laro eh. Walang laro. Anyway, abangan po ninyo yung nalalabing 2 rounds. Exciting yon. Sino kayo magcha-champion? Dito po yung coach, PD Master D yung kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kapiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Okay po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.